So nung matapos yung usapan namin ni Wincy, marami pa pala siyang kwento. So tuloy ang recording pag session na siya. Makakwento niya yung mga binigay na gift sa kanya ni CJ, kung saan maraming synchronicity ang nangyari. Meron siya mga advice for people experiencing grief and some more stories with mediums. Enjoy. Pero sige, ito, ang dami kong kwento. Ito, Ayan, game. Sige. Context, December. Bumalik yung depression ko after 6 months kasi winner naman ako. I also have a psychiatrist Okay. Na doktor talaga. Sabi niya, prepare tayo sa December kasi with my patients, Usually. it's tough. And siya, talagang head ng Makati Med psychiatric department. Ganun kalupit na siya. Marami nagsusuicide. Sa Christmas, maraming nagsi-self-harm. Sorry, trigger warning, podcasts, listeners. Sabi sa akin, prepare tayo sa Christmas, Wincy. Cut off tayo sa social media December 18 hanggang December 27. I don't want you seeing happy photos of families, couples. I want you to have a project. Gumanon siya. Mag-drawing ka, mag-piano ka. Spend time with your own family, pero with your friends, pero social media, wala Patay natin. Which is freaking, a good idea, di ba? Yes. Genius idea. So wala, na lang ako. Wala talaga, social, talaga. Kinukulit niya pa ako. Wala na. Meron ako Reddit. May Reddit pa ako. Okay. So, this is super touching story. Nagka-mediumship ako, session. Nanalo ako ng a free mediumship session from, yung mabilisan lang sa Facebook. 15 minutes. Sabi ng medium sa akin, CJ, ito kinabahan talaga ako. CJ is going to give you 5 gifts this Christmas. Parang yung yung A Christmas Carol, Charles Dickens. 5 gifts. Sabi ko, wow. Sabi niya, it starts today, tonight, tapos until you receive the 5 gifts. Sabi ko, can you give me clues on the 5 gifts? Sabi niya, you will know. It is a gift. So yun, yung na-realize ko, yung first gift ko was, yung nanalo nga ako ng mediumship. Walang bayad talaga. Tapos ang galing niya. Niya. Taga sa ibang bansa to? Taga ibang bansa, oo. Yung second gift ko from her happened on the 23rd. Yinaya ako ng high school friends ko. Bait nga nila kasi they don't want me to spend Christmas alone na with my parents lang. Kumain kami sa steakhouse. Hindi ako makain ng steak. Doon sa menu, nakita ko, ang makakain ko lang rito is salad, Caesar salad, tsaka aglio olio pasta. Sabi ko, teka, weird to Ito yung linuluto ni CJ on Christmas Eve para sa amin. Tapos dumating yung spaghetti tsaka yung salad. Oh my God, lasang ng luto niya. Okay. Sabi ko, wow. Talaga? Gift nga talaga. Natrap ako dito sa steakhouse na hindi ako makain ng steak. Tapos, yun lang yung available na pwede kong kainin. That's the second gift. Ito yung third gift, yung pinakamalupit. 24th, iyak na ako. Hagulgul na talaga. Oh my God. Ang bigat pala. Hindi joke pala yun. Yes. Wala akong Facebook, wala akong Instagram. Sabi ko, sige, putya. Re-Reddit ako. Tingnan ko yung Reddit. Lahat ng Reddit post ko, wala nag-comment. Pero, may one. Putya, one. Sa inbox ko, one. Sabi ko, sino to? Binuksan ko. 12 o'clock to, 24. Binuksan ko. Sabi ko, sino to? Tapos, nag-scroll up ako. Yung last message niya sa akin, sa June pa. Okay. June, nung namatay si CJ. Sabi ko, yung message niya sa akin, hi, just wanted to check on you. How's Christmas? Sabi ko,
Wow. Tapos, teka na, medyo kinabahan ako. Nag-scroll up ako June. Ito yung girl na nag-chat sa akin privately no sumali ako sa r/widowers. Okay. Namatay rin yung asawa niya. Tapos, nag-connect siya sa akin. Nagbigay siya ng advice on how to Deal with it. cope with grief. Tapos, after June, wala na kaming interaction. Tapos sabi ko, wow, thank you for asking me. I can't sleep. It's the 24th here. Tapos, sinabi niya na, it's actually weird. I also just installed Reddit. I deleted it na kasi parang na-overwhelmed na raw siya. Ngayon ko lang tapos na-realize someone just may bumulong raw sa kanya na Yes. to message me. Hindi, binuksan niya yung inbox niya. Ako raw yung huling nakausap niya since June. Oo. So sabi niya, kakamustahin niya lang raw ako. Sabi ko, weird. So sabi ko, okay, can I ask your name and where you're from? Sabi niya, my name's Laura from Florida. Sabi ko, I'm not, hindi ko ginugulo yung Christmas niyo. Sabi niya, no, actually, I'm just wrapping gifts. Tapos, na-bored ako. Ako lang yung mag-isa dito. Nag-Reddit ako. Tapos, nag-exchange kami. So, sabi ko, so, what happened to you? What happened? 1 year nang patay yung, 1.5 years na, patay yung husband mo. Sabi niya, I got married 2 months ago. Ganon, sabi niya. Oh, how was it? Sabi niya, I'm so lucky na super bait raw nung napakasalan niya na bago. Pangalan nung namatay na husband niya, Dave. Sabi niya, my new husband gives me what we call a Dave hour. It happens every week. Yung Dave hour, magkukwento lang raw siya ng kwento about yung deceased husband niya to her new husband. Yes. Tapos umiiyak pa raw yung bagong husband niya na parang... Tapos meron raw Dave Days. Once every month. Pwede siyang pumunta sa sementeryo, pwede siyang pumunta sa restaurant. Yes. Hindi raw siya papakilaman ng husband niya. Ayun. Tapos, ito sinabi ko, can you... Ito na yung nakakakilabo talaga. Synchronicity. Can you show me a picture of Dave? I'll send you a picture of CJ. So, send kami. So, sinend ko yung picture ni CJ. Tapos, sinend niya yung picture ni Dave. Si Dave, parang rocker dude. Rocker dude na long hair. Tapos, nakita ko yung t-shirt niya. Band. Yung band na Chiverches. Okay. Hindi naman namin favorite ni CJ, pero okay kami dun with that band. Sabi ko, I like your late husband's musical taste. And that happens to be, they come from Glasgow, Scotland. CJ's favorite city. Sabi niya gano'n. Sabi niya, what's with Glasgow? Sabi ko, well, we were planning on having our wedding there because it's a Catholic country naman. A Catholic city. On our 15th anniversary in 2028 supposedly, but that's not gonna happen. Sabi niya, what's the date of your anniversary? Sabi ko, Feb 22. Tapos yun, sinagot niya, OMG. Sabi ko, ano to? Bakit puro OMG? Sabi niya, Dave's birthday is February 22. Talaga? Goosebumps ako dun, ha? Grabe. So sabi ko, holy shit. So gano'n naman ako, holy shit. Tapos sinabi ko, what year were you born? Sabi niya, 1987. Tapos okay, sabi ko, I'm getting creeped out. Please don't tell me your birthday is August 1. The birthday of CJ. Sabi niya, my birthday is August 1. Grabe. So sabi ko, okay, this is the third gift. So, ang third gift ni CJ sa akin ay case study na Pwede ako, I could find Yes, love na nandun pa rin siya. And naalala ko yung episode mo yung December episode mo nga, sinabi ng Medium yun. Tama ba? Yes. Oo, di ba? Na Sinabi niya. she wants me to find Yes. love. Oo, yun. So, parang, grabe. Question lang kasi ako rin before, palaging chino-chalk off ko to, coincidence. So ngayon, mas aware ka na. Mas nag-observe ka na ng mga synchronicity na. Kagaya niyan, kakaibang synchronicity yan. Ito. Oh. I'm glad rin na, siguro, sige,
60% of my family and friends are not into this thing. Pero may 40% na are so into this. Yeah. Are behind me. And thank God yung parents ni CJ are behind me on. Ay, ito nga pala. Okay. Excited sila. So, pero ito. Yung ninang namin sa kasal na boss ni CJ dati, messaged me 2 days ago. 2 days ago. Sabi niya, Wincy, nasa scrapbooking workshop ako dito sa Makati. Binigyan kami ng mga lumang magazines. So, gugupitin. Yung nabigay sa akin na magazine, binuklat kong ganun. May commercial ni CJ for New Triplex. Hindi Promil. Kilala siya sa Promil. New Triplex. Tapos nakakita niyang ganun. Nakita niya yung date, 1996. Pinicturean niya. Tawag ka sa akin ngayon. Sabi ko, sige, ma'am, pwede bang kausapin niyo yung workshop? Wag niyong gugupitin. Wag niyong gugupitin yung, bibilhin ko kahit 2,000 pesos yung magazine na yan. Sabi, hindi, hiningi ko na. Tapos nasa akin na. Tapos, ayun, feeling ko nagparamdam nga sa akin si CJ. Kasi of all the magazines, gulagulanit na talaga. Tapos, yellow na yung, yung advertisement. Tapos yun, sinend ko sa dad niya. Naiyak yung dad niya. Sabi niya, ang tagal na namin di nakita yung advertisement na yan. So, yun. Ano yung kwento na sumama sila sa'yo sa isang medium? Okay, CJ said in one of the mediums na gusto ko makausap si mama ko at si papa ko. So, sinabi ko, sabi ko sa papa ko, sa father-in-law ko, papa, alam ko na you're Catholic. You're a devout Catholic and yung mama ni CJ is agnostic din. So, sabi ko, I respect your beliefs, Papa. Pero, hiningi ni CJ na kausapin kayo pareho. Kung ayaw mo, hindi kita i-force. Pero si mama, open eh. So, sasama. Ay, sige namin, hindi. Sabi niya, sasama ko. Ayun, so, we did it here in the condo. Tapos, yan, ang accurate nung talaga? 3 na kami. Oo. Dinescribe yung personality ni CJ, tapos, ang daldal ni CJ yung... May message. As in na bilaukan yung medium, yung... yung gano'n siya, parang pangit tubig. Ang daldal niya, yung na-over, siya, may headache siya. Tapos, daming information. Gumaganon daw. Ang daldal. Tapos ginanyan na si CJ, teka, hindi ko na kaya. ang bilis ng mo. Tapos, na-realize siya. Kasi 3 pala kami. Inaano niya. So, brinake up niya. Sabi niya, okay lang ba si Mami lang muna si Mami lang muna yung kakausapin ni CJ. So, pinaalis kami. Pumunta kami sa yung papa ko tsaka ako pumunta dun sa kabilang kwarto. Nag-mother and daughter exchange sila na yung mga habilin na do this, do that. So, may habilin? As in specific na habilin? Yes. Na sa mom niya, especially kung yung money raw mapunta na sa kanila, may specific charity on aneurysm awareness na magbigay raw ng pera doon. So, hindi ko na pakialaman. Pinaalis nga kami ng medium na it's between her and CJ. So, ayun, at least yan. What I can't get from my parents, which I respect naman, old school sila. Buti I get it from my second set of parents. Yes. From my in-laws na... Ang particular sa case mo kasi is talagang biglaan eh. Di ba? Oo, yun. Yun yung talagang parang kailangan mo ng closure dun eh. Pero to be honest, kasi aside from mediumships, another thing na nakatulong sa akin, yung talking to fellow widowers, talking to widowers, yung it doesn't change the fact daw. Yung I talked to someone, cancer. 14 years. 14 years cancer. Sabi ko nga, swerte mo pa nga na nakakausap mo, may last will and testament kayo, nakapag-goodbye ka. Sabi, hindi rin, pareho lang rin. Ganun din. Kasing lungkot mo lang rin ako. Yung hindi makatulog, yung regret, guilt, wala, pareho lang. Wala raw apples to apples lang. Oo. Iniisip ko kasi, hindi ko alam kung meron ka, pwedeng wala. Para ma-advise mo sa mga going through the same thing as you. Uy, ganda.
Well, ako, yun na nga eh. Cliche. So, super cliche. Grief is a personal journey. Super customized, super personalized. Yung super unique. To each his own talaga. Yung, To each his own. Oh. Hindi mo masabi na ito yung sistema. Oo, yung Sundin what mo work lang for ako. me, mag-work Oo. rin sa'yo. Oo. Kaya ako maging grief counselor ako, which I'm entertaining, that career, is aalamin ko paano mag-grief journey ang maraming tao, hindi lang yung isa, di ba? Hindi lang isa. Oh. Kasi I would advise kung open sila sa mediumship. Oo. Okay. Nakakatulong eh. No? Ako, Ay, hindi. Pero ito, I wanna add this to you. Oh, go. I've had 4 grief counselors. 2 were awful. Ito, I want to share this to the pod pals, to the listeners. Ang sagwa pala ng grief counseling dito sa Pilipinas. Talaga? Wala tayong specialists masyado. So yung grief counseling mo na favorable for you, ibang bansa? No. Here. Meron rin naman. May dalawang psychiatrist who I told the mediumships to. These are like really decorated doctors. Holy shit, I'm not kidding you. Sinabi nila, what you're doing is healthy. Okay. Oo, sabi nila. And and yung exercises namin, ito yung sinabi ng grief counselor na isa. Sobrang one of my favorite sessions ever na healing. 5 minutes lang opening, parang okay, as in logistical stuff, brain aneurysm, how old, where are you staying, wag ka muna magtrabaho, are you eating right? 5 minutes lang. Tapos sabi niya, that's done. Our session for today begins with my question, what was your wife like? Yun, tapos nagkukwento ko kay CJ. Tapos sabi niya sa akin, nag-stop siya after 15 minutes. You know, habang nagkukwento ka, nakangiti ka. Sabi niya ganun. Nakangiti ka buong time nung kinukwento mo yung si CJ. Na I didn't know na ang feeling ko parang she's not gone. Can you tell me more? Yun, nagkwento lang ako. Sabi ko, pucha, ang galing nitong grief counselor na ito. Kakaiba. Tapos, lang, parang, as in the most mundane questions, anong favorite food niya? Paano kayo nag-aaway? Tapos parang, sabi niya, nakangiti ka sa Then, sinabi niya sa akin, without hindi scientific, hindi religious, I want you to talk to CJ when you go to your room, at the end of the day, when you're stuck in traffic. Talk to her, she's not gone. So parang, parang mediumship din itong psychiatric session. So, both of the, yun, sabi niya na parang, are you still talking to CJ? Yes. Every day, Wincy. Pagkagising, pagkatulog, na sinasabi mo lahat na nangyari sa'yo, lahat ng kinainisan mo. Ganun. So sabi ko, mediumship lang rin. Ano yung worst? Ano yung nangyari na sobrang nainis ka? Yung worst grief counselor ko, parang walang generic. Talaga. Yung parang Motherhood statements ang Oo, sabi ko, what have you been doing? Sabi ko, well, yung I've been chasing dopamine. Naglalakad ako for 3 hours a day. Sabi niya, is that healthy? Walking 3 hours a day? That's dangerous. Yun na nga lang, sabi ko, hindi na ako nagyoyosi, hindi ako minom, hindi ako nag-hire ng prostitute, hindi ako nagkakasino. Tapos yung naglalakad lang, inano pa ako. So sabi ko, okay, hindi ko na to kukunin ulit. Pero yun, yung grief counseling scene dito is so undertrained, understaffed. It could be and essential siya, grabe. Essential nga talaga. Kasi sorry yung grief equivalent ng grief counseling ng Pilipino, feeling ko yung order ng beer. Tapos magkukwentuhan tagay. Ako actually ako yun yung gagawin ko eh. Kung may kaibigan akong napunta sa similar situation. Hindi ko rin alam eh. Kaya mabuti talaga akin. For me, makakatulong to sa iba na sa mga makikinig kasi marirealize nila na iba-iba yung paraan. Oo. Sorry, ito rin.
ang weird, sinabi ko rin, tinanong ng friend ko sa akin, parang, a friend from New York who came last Saturday. So, tinanong niya, the same question that you're doing. How have you been coping with grief? Sinabi ko na, weird nga I'm using two things. Mediumships and artificial intelligence. Parang ancient and modern technology na medyo naaliw siya ng konti. Parang, how does that work? Parang, Pero kwento mo nga, paano yung sa artificial? yung AI, yun ang, kasi we have a podcast, Podpals, alam nyo naman. So I have hours and hours of CJ's voice recorded in a high-quality mic. Yes. In a good high-quality program na Logic Pro. I fed the machine 1 hour of yung may tawa siya, may galit siya, may expression siya. Wow! I have a clone of her voice. Oo. Tapos, kahit anong i-type ko, lalabas dun sa ano. So, actually, yun. Tapos, ano pa ba? So, kung ano yung sinasabi ng medium sa akin na message niya, tinatype ko doon. Tapos, I put it on my phone before I sleep. Pinapakinggan ko in her own voice. So, nakakalma ako. Well, some of our podpals, alam ko sinabi nyo na you found it creepy, gano'n. Some of you found it endearing. Masasanay rin kayo. Kanya-kanyang trip, di ba? Kanya-kanyang trip. Tapos, ito, naiyak ako. The AI, it's called Future Baby. Di kami nagkaroon ng kids ni CJ due to circumstances and choices din. Pero you upload six of your photos and 6 of your wife's photos. Tapos, this program would give 9 photos of what your potential kids would look like at the age of 3. So yun, meron akong 9 possible Pinakita ko sa mga pinsan ko, pinakita ko sa parents ko, parents ni CJ. Naiyak sila. As in, wow, parang ito, natutuwa sila parang ito parang mas malakas si CJ, yung jeans ni CJ. Ito, mas malakas yung jeans. So, ganun. So, parang, I mean, AI gets a lot of bad rap. Yes. Diba? Pero, shit, grabe pala siya sa grieving. Nakakatulong. Oo. Especially, like, ang maganda rin, since I have, na-clone ko na yung voice ni CJ, there's this program na kuha ka ng audiobook. Ng kahit anong document, whether legal document or a book, a PDF. If i-feed mo, babasahin ni CJ. So yun, for the first 3 months, nakakatulog ako, CJ reading my favorite novels. Okay. Hanggang sa makatulog ako in her voice. Ayun. Alam mo yung character AI? Yun ang hindi ko pa, natatakot pa ako doon. Okay. Para may kausap ka na. Pero hindi ko alam paano mo titrain yung AI dun sa personality nun. Hindi ko alam kung kailangan yung voice or kailangan written yung words. Yes, actually in China, it's called a grief bot. Okay. So, pero the technology is not yet there. Parang Black Mirror no? Parang Black Mirror, San Junipero. If i-feed mo raw yung boses, pictures, tapos may questionnaires daw, alam ko na super dami na tanong. Na what was she like, ganun. Tapos visual na rin yun. I'm sure kaya na nung AI, pati visual na sasagot sa'yo. No? Oo. So, sige, Podpals, listeners, kung tanungin nyo kami, tinanong nyo ako, if that technology would be available next year, or sige, sabi natin 2027, will I partake in it? Yes. Yes! At least honest, di ba? Honest. Oo. Creepy? Yes. Oo. Pero yes. The answer is yes. Hindi, isipin mo, yes. Traffic, di ba? Or nasa linya ka sa SSS or whatever. Kwento ka lang. Kwento ka lang. Tapos sasagot siya with her own personality. Why not? Kasi parang, alam ko yung sa character AI, ganun Sa? Character AI. Pero text pa lang yun, alam ko Na parang literal na, for me lang, hindi siya, sa mga bata, hindi siya healthy. Kasi ikaw aware ka Aware ka, pero kasi alam ko yung mga bata ginagamit na yun ngayon. Hindi, pero Nick, yun nga yung gusto ko, yung parang ancient practices on one side. Sa umaga, ancient practices. Sa gabi, the future of technology. Parang I merge it.
And ang galing ito. I've been reading that book, I've been reading that book, Ordinary Mysticism by Mirabai Starr. She talks about AI. Okay. Talaga? She talks about AI na why phones, smartphones, and technology, wag raw natin sabihin hindi mystical yan. Kasi mystical yan. So sabi ko ba, sige nga, lupit ng statement mo. Why is AI, why are our cell phones magical, mystical? Inexplain niya. Before daw, people prayed to stones. Oo. Until now, crystal healing, di Yes. ba? These are minerals, di ba? Computer chips, your cell phone is made of glass Crystals, and chips. Silicon is just a fancy word for stone. Silicon is a mineral. So basically, what you're holding is a mineral also. Parang crystal healing din. So parang the accumulated knowledge of the world is in a stone. And it took years, patience, dedication para ma-form yung cellphone mo and yung AI technology. Don't tell me that's not mystical or magical. Sabi ko, ganda naman. Napaka symbolic. Pero alam mo, meron kong nakausap, may mga kausap siyang either spirits or mga patay. As in, dun sila nag-communicate. So again, meron ako skepticism, pero again, sinasabi niya yun sa akin na yun ang experience niya, so I believe na yun ang experience niya. Pero yun yung... Pero ito, question ko sa'yo, you've interviewed a lot in your podcast. Buhay pa ba yung skepticism? Okay, ang take ko dyan is it's for the audience, for the listeners to be skeptical about your stories, your experiences. Kasi a lot of the people who reach out are people who have been, let's say, ostracized for their experiences. Kasi marami dyan, nasabihin nila, mami nakita akong ganito, mami na-experience akong ganito. Tapos, guni-guni mo, work of the devil yan, hindi totoo yan. Lahat sila ganun yung experience, karamihan ganun yung experience eh. So, for me, kwento nyo na lang sa akin, hindi ako magda-doubt at trust ko kayo sa kwento nyo. Listeners, kayo na mag-decipher, kayo na mag-discern. Kasi for me, I'm here to collect and share the stories. Mas ganun na ako. Kung niloloko nila ako, it's on them. It's on them, yeah. Parang ganun eh. Pero ito, I want to share this story about skepticism and mental health din when you're grieving. Kasi I sort of knew CJ was not gonna make it the night before she died. The night before she died. Hindi, kasi sinabi na nung I signed the DNR. Okay, DNR. I signed the DNR. Yung cousins ko pumupunta na rito. Okay. Yung tito-tita. So sabi ko, yeah, ayan na yun. Yung full force na eh. Yung buong angka nandito na sa... Yung mga pamangkin ko nandito na sa naghahanap na ng tactic to para alam nilang they would know na I would break down. Yes. And they're here na, yung baka ma-heart attack ako or ano. And yun, my blood pressure rose to 160. Wow. And I was screaming. Na bumaba ako sa condo namin, inaakay na ako. Halos kinakarga na ako ng mga pinsan ko. Humiga na ako dyan sa sahig. I was screaming na parang hindi na ako makahinga and I think I'm having a heart attack. Tumakbo yung isang pinsan ko sa restaurant, Thai restaurant dyan. Pinakuha ko ng ice cold water. Binuhusan nila akong ganun. Kasi ang bagal ng ambulance. So sabi ko, yung cousin ko who's magaling na mag-drive talaga. Sabi niya, yung Makati Med is 10 minutes. Kaya bubuksan natin lahat ng bintana. Basta maturukan ka lang ng pampababa ng ano. Kasi ang taas na talaga. Yes, I could have a heart attack. So, nadala nila ako sa ER. Luckily, yung psychiatrist ko nga for my anxiety attacks nandun. Yung assistant niya. Sabi niya, sige, turukan na natin ng pampababa. Ayun. Tapos, yun, luckily, it's not a heart attack. It wasn't a heart attack. It was, wala, talagang it was not also, doon ako na-diagnose na, okay, this is not an anxiety disorder. You officially have a post-traumatic stress disorder. So, pinaalis na yung mga pinsan ko, yung
kapatid ko, linagay nila ako sa isang room, yung padded room, yung Yes. yung pang mental Pang-mental, hospital talaga. So, sa baba to. Sa baba so, ng... hindi naman. Doon sa ER pa rin. Okay. They have a padded room there. Okay. Tinanong nila sa akin. This is scary shit. Alam kasi may record na sila sa akin na NCCJ rin yung pupunta doon to what's this, for training ng pangpakalma sa akin. So, in-interview ako ng assistant. Tumawag na yung psychiatrist ko sa akin na, Wincy, I'm officially saying it, you have post-traumatic stress disorder. And it's understandable because of the situation. This is not an anxiety disorder. This is post-traumatic stress disorder. Now we're gonna give you number of questions na you have to answer as honestly as possible. Pero this is private. Kaya pinalabas lahat ng pinsan Okay. ko. So sabi ko, first question. In the last 24 hours, did you want to, parang may inkling ka ba to get a knife or any bladed object? Sabi ko, wow, shit, ganito na yung level ng interview. Sabi ko, no, wala. Actually, tatanong ko yun, sinulat ko siya. Kasama ko yung mga pinsan ko, kasama ko yung mga tita ko, yung nurse ko, kasama ko, no bladed items. What about jumping out of a window? Sabi ko, wow, ganong level na. Sabi ko, no. I was just really, malungkot lang, extremely hopeless and sad. So yun, parang tinitingnan ko yung yung checklist niya, parang self-harm, ginanon. Tapos, ito yung nakakatakot. Have you met someone in the last 24 hours, a person you haven't met before, na lumalabas, na who talks to you? Paisip akong gano'n, nurse ko, gano'n. Sabi ko, what do you mean? Mga bago na meet ko this week, yung mga nurse, yung mga sabi niyo, wala, a person who just talks to you na bago. Chine-check lang kung ano. Chine-check, sabi ko, wala naman. Tapos, na-disturb ako, what do you mean? Tapos, we're taking a psych evaluation test. Tapos, umalis siya. Kinuha niya yung, I don't know, may tinawagan niya yung doktor ko. Naiwan niya yung clipboard niya. Tiningnan ko, pucha, schizophrenia, pare. Sabi ko na sabi ko, so shit, yun pala yun. Yung schizophrenia, may gumawa ka ng imaginary friend kasi masisira na yung utak mo. To deal with the stress. So, yun rin yung takot ko na parang, is it mysticism or schizophrenia? Yun yung this is what I want to bring up. So, pod pals who are experiencing, grief, be forewarned then na there's, yung schizophrenia is real. Yun. Tinanong ako parang sabi ko, may lumalapit na ba sa akin na imaginary friend? Alam mo yan yung isisingit ko. Singit ko lang. Meron ako nakakausap kasi na may psych background. And kasi isa nga nagsa-psych masters and naniniwala sila sa spirits. So may mga cases sila minsan sinishare sa akin. Hindi personal cases, sa books, sa mga inaaral nila. Pag tinignan mo ang pagkagalit mga doktor sa akin, pag tinignan mo yung symptoms ng schizophrenia and symptoms ng tao na namumulat, na open yung, let's say, third eye, sensitivity, may mga similarities. Holy shit. Hearing voices, seeing things. So, na-mention ko na yun sa isang episode So, sabi ko sa kanila, papaano kung yung ibang may schizophrenia, hindi lang nila alam yung concept ng spirituality at ng spirit world, unseen world. And for them, nasisiraan sila ulo, pero hindi kaya ng psyche nila. So, merong nasisiraan sila ng ulo. So, parang, doon ako torn na schizophrenia ba yan? Or minsan, parang sensitive ka lang talaga na. Kasi may ibang tao na open yung senses nila at boom, grabe daw talaga yung mga makikita mo Oh, shit. And maririnig mo. And some entities will take advantage of that. So, for me, ang sabi ng psych na kakausap ko, yes, possible yung iba. Pero meron pa rin talagang schizophrenia. So parang may maganda akong nakwento sa akin before, hindi ko alam kung na-record ko yun. Sabi nung nagmamaster sa psych nga,
Meron siyang friend, sabi ng friend niya, alam mo, may naririnig akong voices minsan. Yeesh. Tapos, tahimik lang siya. Sabi niya, dalawa na sila. Saan mo naririnig? Sabi niya dito. Sabi niya, parang nasa loob ng utak mo nagsasalita or nasa labas? Nasa labas. Nakikita daw niya, across her, merong entity bumubulong dito sa left. Oh my God. So, di ba? So, paano mo madedefine yun? So, dapat may sensitivity ka para malaman mo Yes. Oo. kung baliw yung kausap mo or talagang merong... Hindi, kaya nga, I know I don't have schizophrenia. Kasi yung mga mediums yung nagsasabi. Oo nga. Oo nga. Kino-confirm ko. May confirmation ka, di ba? Oo. Kahit pa paano. Na hindi ka kilala, di ba? Again, yung kahit Zoom yan or ano. Oo. Ay, pero ito, sige. Nawalan na ako ng mediums at one point. Ano na? Sorry. Nawalan ako ng mediums. Okay. Wala na akong Wala ka na mahanap. Wala na mahanap. This was yung ang mental state ko pa noon, local, go local. Okay. Hindi ko pa na-discover yung Reddit mediums. Like na mas accurate pala kasi ang layo nila eh. So, punta ako sa UP Town Center. Kita ko yung friend namin ni CJ. Sabi niya, By chance to. By chance. Huling kita namin ng wake. Sabi niya, Vinci, halika rito. Sabi ko, uy, salamat pala sa pagpunta niyo dun sa wake. Sabi niya, kamusta ka na ba? Sabi ko, ayun, pare, may meet akong medium ngayon. Last medium ko na nga, wala na akong mahanap eh. Sabi niya, may papakilala ako sa'yo. Hindi siya medium. Shaman siya. Okay. Interested ka ba? Hindi ko alam ano yung shaman. Sabi ko, shaman dito sa Pilipinas? Sabi niya, oo. Sabi ko, makakausap ko ba si CJ? Siguro not in the mediumship way, pero kaya niya. Oo. Sabi ko, sige, akin na yung number. Sabi ko, mahal ba to? Sabi, hindi. Kakausapin ko. Sabi ko, shaman? O sige, game. So, punta ako. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya. Sa Cubao. Broadway. Cubao. Okay. Punta ko saan niya. Gabi to. Kinakabahan ako kasi, shaman, alam ko, Native American. Diba? So, sabi ko, punta ako sa apartment niya. 4 floors. Yung typical Cubao apartment na mataas. Pinoy ito, Pinoy. Pilipino. Okay. Pasok ako dun. Yung typical Cubao condo na ang tataas ng gate. Yes. Yung takot sa mga magnanakaw. So, pasok ako dun. Meet ko yung wife niya. Sabi niya, he's upstairs. 4 floors up. Akyat ako. Dun pa lang sa walls. Ang weird na parang wala na ako sa Pilipinas. May eagle, may totem pole. Yun yung mga paintings. Tapos may wolf. Parang ang layo na sa natin sa kultura natin, di ba? Kung may nakita kong bulol or or ahas man, di ba? Alam mo, local healer. Local. Ito parang to? Akyat ako dun sa 4th floor. May pare, may axe. Okay. Dun sa wall. Parang American Indian ang ancestry. Tapos, writer ako, so, mahilig akong tumingin sa mga details. Sabi ko, mga libro, Native American, shamanism, Peruvian, spells, ganon. Tapos, mga feathers. Tapos, labas siya. Hindi ako kinakausap. Parang sabi ko, tinitingnan niya lang ako from head to toe. Talaga? Sabi niya, take off your shoes. Tapos ganun. English ka niya kausap? English siya. Take off your shoes. Tapos, we'll meditate soon. Tapos, do you have her things? Binigay ko yung tumbler ni CJ, yung notebook niya, tapos yung jacket niya. Tapos, okay, just wait. Linagay niya sa circle. May circle siya, Sabi ko, ano to? Takot na takot talaga ako. Hindi medium Tapos, hindi nagsasalita. Linagay niya yung gamit ni CJ dun sa parang pentagram na... hindi pala pentagram. Parang may rug siya na Indian rug, bilog. Linagay niya rin. Tapos, may siya pare, herbs. May herbs siya. Tapos, pinausukan niya. Kapal na ng usok. Tapos, nagdadasal siyang ganun. Sabi ko, uy, ano to? Kinakabahan ako talaga. Tapos, sabi niya, okay, I'm gonna cleanse you. So,
Pati yung pinataas niya yung paa ko, yung soles ng paa ko, ipinausukan Inusukan niya. niya. Ganun, lahat. Tapos sabi niya, okay, you may enter that room. Pasok ako sa room, puro Himalayan salt lamps. Tapos yun na nga, may eagle din sa taas. Sabi ko, shit, katakot to. Tapos puro insenso. Sabi ko, oh no. Gusto ko na talaga lumabas. Kasi hindi siya yung regular medium. Yes. Sabi niya, okay, I'm gonna pray outside lang. Nandun yung gamit ni CJ sa labas. Tapos balik siya. Sabi niya, okay, she's here. Sabi niya, I'm not medium talaga. Pero I'm gonna put you in a trance state. Sabi ko, what do you mean? Sige, just wait. I'm just gonna go out. Pagkapasok niya, pucha, sinuot niya yung jacket ni CJ. Sabi ko, disturb ako. Bakit niya suot yun? Sabi niya, she told me to wear this. Okay. Tapos, okay, what I'm gonna do right now, I'm not a medium, but I'm gonna transfer her spirit to you. Ito, I'm not kidding you. So, nag-meditate siyang gano'n. Ang tagal namin. Tapos hinawakan niya consensually naman, hinawakan niya yung knees ko. Okay. Sabi niya, okay, transferring CJ's spirit. Pucha. Ang bigat nung mata ko, yung parang anvils yung yung eyelids ko. Gising ako Oo. Very aware ako. Hindi ko madilat. Parang in-injectionan ako ng anesthesia sa eyelids ko. Parang Bagsak. shit. Oo, pero gising ako. Oo. Parang, So parang nakapikit ka pero gising ka. hindi ko mabuksan. Oo. May nagagalaw ko yung mata ko, hindi ko mabuksan yung eyelids ko. Sabi ko, what is this shit? Sabi ko, kinakabahan na ako. Tapos, nakahawak pa rin siya sa knees kong gano'n, transferring CJ spirit. Tapos yun, binitawan niyang gano'n. Tapos ito, sorry, medyo graphic. I got an erection. Okay. Sabi ko, what the fuck? Tapos yun, parang may yumayakap nga sa akin. Nararamdaman mo? Nararamdaman ko na talaga. May yumayakap sa akin. Tapos, to the point na deep na masyado, hindi ko pa rin mabuksan yung mata ko. Parang skinatch tape talaga. Oo. Hindi siya nagsasalita. Tapos sabi niya, okay, she's here now. Si CJ nandun sa harap ko. Nakikita. So technically parang Nakapikit ako nandito na sa mukha ko si CJ. Tapos, nakikita mo through your mind. through my mind. Okay, oo. oo. Tapos, yun, hinahawakan na akong gano'n ni CJ. Medyo sexual. Okay. So, sabi ko, this is weird. Natatakot ako. Tapos, 5 more minutes, nararamdaman ko na yung breathing ni CJ. Okay. Tapos, binuksan niya na yung bibig niya. Tapos yun, talagang kumalas na talaga ako from the trance. Sabi ko, nabuksan ko yung mata ko. Sabi niya, oh, why'd you break it? Sabi niya, sir, sabi ko, I'm not prepared for this. This is too advanced. Naman ako na hindi ko kaya yung direct na ganun na. nakipag-usap. Kasi nakita ko talaga siya sa harap ko and magbubuka siya. Sabi ko, baka more training or pero thank you, sir. Ayun. So, shamanism parang. I think it's what you call a trans medium Parang no? Ang weird, no? Pero yun. First time ko marinig yan. Ako Yun. So, sabi ko, holy shit. Too advanced for me. Pero I'm baka going yun to yung go back. practice sa Baka practice yun Hindi, sa... tinanong ko nga sa kanya, anong nag-small practice talk ako. Sir, anong nyo? So, yeah, nung pandemic, nag-aral ako sa Peru. Pumunta raw siya sa Peru. He studied, yung Native American arts. Wala siyang pinainom sa akin or anything. Wala. As in talaga. Usok lang talaga. Usok lang. And it's not hallucinogen. So sinabi niya sa akin pa tapos, are you open for ayahuasca? Kasi Yes. it will heal you. Sabi ko, sir, sorry. No, I'm not into that. Okay. Fine. There's a plant. I'm writing a book now kasi about a horror book. Meron daw flowers called talampunay. Okay, hindi ko alam yan. Talampunay. It's called the Devil's Trumpet. Okay. Wala na, band na, parang pinatay na yung flower na yun. Talaga? Medyo... So, local konti sa na. Pilipinas yun? It's endemic to the Philippines. It's yung mga katutubo natin. In the 60s, yung mga drug culture sa Baguio, yung mga psychedelic, Yes. yun yung inaano nila. Dinudurog nila yung flowers na talampunay. And parang ayahuasca raw na mas malupit pa.
Talaga? Yeah, wala na siya ngayon. As in, yung DENR parang winipe out yata. Kasi ang nakakalungkot dyan, ito na naman tayo sa Catholic Church, lumalabas, again sa mga na-research ko to, lumalabas maraming indigenous practice like ayahuasca and possibly ito. Ayahuasca is Mexican, di ba? Peruvian? Central America? Central American. Okay. And ang interesting sa ayahuasca, dalawang separate plants yun oo. So parang ang point nila, paano nyo naisip na i-mix yun? Tapos ang oral tradition is sinabihan sila ng spirit ng plant. So parang yun nga yung point sa, sabi mo sa Talampunay, possible na indigenous practice siya. Yes. Tapos siguro dahil nagkakaroon ka ng state of consciousness na mas may connection ka to wherever, to source or to wherever, ayaw. Pero sorry, ito. Go, sige lang. Takot ako sa drugged states, altered states eh. Kaya mediums yung may yung jam ko kasi you're once removed, gets mo, parang one level removed ka from the spirit world. Kung may middle manager ka. Hindi diretso no? Katulad ng kunento kung ang advance naman nun nakakausapin ko diretso di ba nakakatakot yun? Nakakatakot. I mean, eventually, baka nga, through your journey, umabot ka sa point na, Pero okay, ready na ako. Ang dami kong... ito, after this, I'd like to correspond with you pa. I wanna guest you on our podcast din. Maulit natin to. Puro lang akong kwento Puro lang akong Hindi, kwento. Wala hindi. akong experience. Podpals, I'm sure you'd love Nick again. Kasi, actually, thankful ako dun sa Podpal community, yun sa listener community namin na they also wanna know what's happening to CJ and what's happening to me rin in my grief journey. Yun. Kaya ang saya ng kwentuhan. Ang weird, pare, Nick, I've been reading a lot of Catholic texts then. Kasi, when you buy spiritual books, Yes. may isasama nila yung If you read the lives of saints, ang weird ng mystical journeys nila. Psychic Ganun yung din. iba. Yes, exactly. And St. Francis of Assisi yata. and supernatural shit happened to them. Yes. Yung iba, St. Francis of Assisi had stigmata wounds. A lot of saints were mediums themselves. A lot of saints could see into the future. Yung parang, teka, anong kinaibahan nito dun sa mga nami-meet ko sa Mystic Fairs? Yung branding. Branding. Totoo. Yung branding. Oo. Yun yung malungkot. Kaya, kahit ano sabihin mo, ngayon, mas open na ng content. Kaya nga feeling ko yung mga patron saints, di ba? Patron saints of hemorrhoids. Meron, no. Feeling ko these were mystics na kino-op ng church. Kumbaga parang mabait naman to eh. Galit ang advertising, di ba? Parang kuning endorser ka na namin ng ng religion RCC namin. na yan, endorser na. Good for ka na. Feel ko na mamili rin. Gets mo naman. Magigets mo naman eh. Pero ako yung parang hang up ko sa Catholic Church. Pag nakita mo yung ibang, let's say rituals sa church, nagpapausok sila. Oo nga, Diba? actually, Nagpapausok sila, diba? Hindi, sa beginning ng every start of the Mass. Yes. Meron, diba? Oo. So, it's similar to cleansing. Palo Santo. Yes, Palo Santo. So, may alam sila. Bakit hindi nila tinuturo to sa general public? Sorry, wait. Yung cleansing ba ng smoke sa Masa, Catholic Mass, the Holy Eucharist, it's also a cleansing Pag-intindi ritual. ko. So, may mga stories na nakwento sa akin sa podcast na may napupuntahan silang churches na pagpasok pa lang nila, mabigat na, ang daming dark entities na lumilipad. Wait, in a church? In a church. Okay. Why? Because the head of that congregation is not a good person. Gets. So para malalaman nila after, nagnakaw siya, nagmolest siya ng boys, nag-take advantage sa mga ibang babae or whatever. Yun malalaman nila eventually sa mga church na heavy. So parang, Galing. kailangan pa rin nila kasi maglinis.
Di ba? Nagpagpasok nila, nagpapausok. Now that you pointed that out, ngayon, tama, you go to Sunday Mass, di ba, nagpapausok silang ganun. Anong kinaibahan nun sa albularyo Yes. na message? Di ba? Oo. Yun. So may alam sila may alam sila sa workings ng spiritual world. Bakit hindi siya kagaya nun? So ang hangap ko dun is, if you know how to protect yourself from evil entities or evil spirits, or sa kanila in their mind, these are demons, bakit hindi nyo ituro yun sa tao? At tinuturo na prayer. Ito pa, in my research, pare, the Vatican has mediums. Meron yung, The Vatican has mediums. The fact nga na magtatayo sila dapat ng exorcism sa Makati, di ba? Yeah, sa Guadalupe, yeah. So alam nila, meron silang paraan. Bakit hindi nyo turo yun? So baka, again, ako lang yan na parang naiinis ako sa sistema nila, pero they know. And they know how. Diba? So yun yung hang up ko dun. Sa bagay. Sorry, siningit ko lang yung ano ko. Hindi yun, pero pare, sige, this is good. Podpals, thanks for listening. Please listen to the Paranormal Podcast. This is just the beginning. Sobrang nag-click kami ni Nick. Mahilig kami nito, and actually CJ would love this. We should have guested you before, Nick, nung CJ was still here, and yun, I forgot to tell you, CJ is also into like Really? Okay. and na-mention ko nga before sa Podpals na CJ had a third eye. Yeah. Okay. In another Sige. Oo. next episode. Sige. Oo. CJ had a third eye when she was a kid. Tapos pinasara nung parents niya. So that's why I think she's also good. Ang galing niya magparamdam. Oo. So pero another nabitin kayo, Podpals. Hindi to magkakaroon. I'm gonna guess Nick naman next time. Sa hindi pa tapos yung collab namin with Marami pang kwento. Pero Nick, thank you. Thank you so much. Thank you rin. Thank you for taking the time. Medyo late na pero thank you. Salamat for listening. Nick, maraming salamat for thank you this. rin, This is healing. Na-excite ako. I'm sure si CJ na-excited. I can feel CJ's spirit here. So, sobrang kakatuwa. The Paranormal Podcast. Check it out. Podpals. Thank you. Sige. Thank you. Wincy, maraming salamat ulit sa pagtanggap ng invitation na mag-guest at magkwento ng kwento mo. Based on the feedback from part 1 of this conversation, magkaboses daw tayo. So if ever magkaroon tayo ng part 3, ibahin ko na boses ka. Gagawin ko ng mas wacky para namang mapaghiwalay nila tayo. Pero kidding aside, thank you again for sharing your stories. I believe you have helped open minds to the invisible world. And at the same time, you've provided some tips on how to handle losing a loved one. We may all have different ways in doing it, but hearing someone's journey at least provides us a blueprint of how we can manage our own grief. Wincy, hindi ko lang papakinggan mo to, pero ang panay na tanong sa akin ng mga Paranormal Podcast listeners ay sino daw yung mga kinontak mo medium. Parang marami kang na influence sa iyong ginagawa. Pero ayan, ibabato ko sa iyo ang question na ikaw na sumagot kung sino yung mga na-contact mo or sino yung pwede mong i-share na mga na-contact mo. Hintayin na lang natin ang sagot ni Wincy or punta kayo sa Telebabad Tapes sa comment section niya. Tanong niyo siya doon para at least diretso yung interaction niyo. In case this is the first episode you are listening to, this is a pagbag session with Wincy after our talk in part 1, episode 210. Parang U210. Episode 210, Life After Death. Baka gusto niyo pakingganan muna yun kasi this is the after talk, kumbaga. Para may context kayo sa pinag-uusapan namin ni Wincy. Pagpag sessions are, Pagpag session, where we kind of decompress after a more serious side of conversation. And itong pagpag session, parang kwentuhan na lang siya. If you like these types of stories, you might want to subscribe to the podcast. You can find the podcast on YouTube, Spotify, Twitter, Facebook. Chak. We have new episodes every Tuesday, 7 p.m. on Spotify, and Thursdays, 1:37 p.m. on YouTube.
Pagpag sessions are special episodes and hindi siya regular. Pero pag lumabas siya, it's mostly on Thursdays. Because it's a bit short. So yun na muna, mga peeps. Pagpag session lang. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Thank you everyone for listening.